Hello everyone! Welcome po to our Buhay Buntis channel. Nagpa-ultrasound ka at nalaman mo na bridge o suhi ang presentation ni baby. Ang tanong, may chance pa bang umikot at maging cephalic siya? Ano-ano ba ang mga pwede mong gawin para umikot si baby? Kung suhi o breech ang presentation ni baby, ibig sabihin, ang paa o puwet niya ay nasa may puson mo at ang ulo naman niya ay nasa bandang taas, malapit sa ilalim ng ribs mo. Kung malapit ka ng manganak at suhi ang presentation ni baby, madalas inirerekomenda ng doktor o midwife ang cesarean section delivery. Ibig sabihin, ikaw ay dadaan sa isang surgical procedure kung saan hihiwaan ang iyong tiyan at matres para doon ilabas si baby. Dahil hindi hamak na mas mahal ang CS delivery, matagal ang recovery period dito at maraming risks ang involved sa isang surgical procedure. Kadalasan, iniiwasan ng maraming buntis na mga anak sa ganitong paraan. Kung nalaman mo na suhi o breech presentation si baby at ayaw mong manganak via cesarean section delivery, may chance pa po na umikot si baby hanggang sa 36th week ng pagbubuntis mo. Minsan, higit pa. Lalo na kung hindi gaanong kalakihin si baby at kung marami pa ang amniotic fluid mo o panubigan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pwede mong gawin para umikot si baby. Tandaan na kailangan mo munang sumangguni sa iyong doktor o midwife bago subukan ang mga sumusunod. Una, pwede kang magpa-ECV o external cephalic version. Sa paraang ito, susubukan ng doktor mo na ikutin si baby habang nasa sinapupunan mo pa siya. Itutulak nila at gagabayan si baby sa pag-ikot sa tiyan mo para maging cephalic ang posisyon niya. Pangalawa, bridge tilt o pelvic tilt. Para magawa mo ito, kailangan mong humiga sa sahig at itaas ang iyong balakang at hita at paa. Pwede mong ipatong ang balakang mo sa mga unan, exercise ball, o sa isang plantsahan, o yung kabayo ng plancha. Pwede mong gawin ang exercise na ito sa loob ng 5 hanggang 20 minutes, 3 beses sa isang araw. Mainam na gawin ito kapag active o galaw ng galaw si baby. Maging maingat sa paggawa ng exercise na ito at huwag pilitin ang sarili kung masyado kang nahihirapan o kung may signs ka ng preterm labor. Pangatlo, matulog na nakahiga ng patagilid at lagyan ng unan ang pagitan ng iyong mga paa. Sa ganitong posisyon, mas makakagalaw si baby sa loob ng iyong sinapupunan at mas malaki ang chance na makaikot siya at maging cephalic. Pang-apat, gumamit ng tugtog at ilaw. Pwede kang magpailaw ng flashlight o magpatugtog ng nakaka-relax na music at gumamit ng headphones para itapat ito sa puson mo. Ito ang susundan ni baby o magiging guide sa kanyang pag-ikot. Pang-5, gumamit ng warm at cold compress. Pwede kang maglagay ng warm compress sa bandang puson mo at cold compress naman sa taas sa ilalim ng dibdib mo. Ito ang mag-encourage kay baby na magbago ng posisyon at umikot. Paalala lang po, halos lagi pong umiikot ng kusa ang mga baby sa sinapupunan kahit pa wala po tayong gawin. Pero, kung malapit na po ang kabuanan nyo, pwede nyo pong gawin ang mga nabanggit ko para matulungin si baby sa pag-ikot. Ang mga nabanggit ko po ay nagpapataas lang ng chance para makaikot si baby at maging cephalic.
Hindi po natin masisigurado na 100% sure na iikot nga po siya. Tandaan din po na para lang sa mga buntis na isa lang buntis na gusto niyong sagutin ko, i-comment niyo lang po sa video na to. Next time po ulit. Thank you for watching.